Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit tila napakadali para sa ilang tao ang pag-akit ng pera? Halos parang mahika, habang ang iba naman ay habang buhay nang nagsusumikap ngunit nananatiling walang pinatutunguhan. Pakinggan mong mabuti ito, ang pera ay may sariling dalas ng enerhiya. At kung hindi ka nakaayon dito, kahit gaano ka pakasipag, maaari ka pa ring manatiling hikahos. Alam kong parang hindi ka panipaniwala ito, ngunit totoo. Nadiskubre ko mismo ang katotohanan ito noong mga panahong naglilinis pa ako ng sahig kapalit lamang ng ilang sentimo. At ang pagkatuklas na ito ang nag-alis sa akin mula sa buhay ng pagkabaon sa utang patungo sa buhay na kumita ako ng milyon-milyong piso. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung paano ka rin makakapasok sa tamang dalas ng pera upang kusa itong lumapit sa iyo. Gusto mo bang kumita ng mas malaki? Gusto mo bang makawala sa pakiramdam na laging gipit at palaging naghahabol, ngunit hindi kailanman nakakamit ang kalayaan? Kung gayon, makinig kang mabuti sa sasabihin ko ngayon. Hindi ang pera ang tunay mong problema, kundi ang dalas ng enerhiya na kasalukuyan mong ginagamit. Isipin mo ito ng mabuti. Lahat ng bagay sa daigdig ay mayroong sariling panginginig. Lahat. Ang upuang inuupuan mo, ang teleponong hawak mo ngayon, kahit ang mga kaisipang dumaraan sa iyong utak, lahat ng ito ay enerhiya na may sariling antas ng panginginig. At tulad ng isang istasyon ng radyo na maririnig mo lamang kapag naitugma mo ang iyong radyo sa eksaktong dalas, ganito rin ang pera, darating lamang ito sa buhay mo kung ang iyong enerhiya ay nakaayon sa dalas ng kasaganaan. Ngayon, suriin mo ang sarili mo, ano ba ang nangingibabaw na emosyon mo kapag naiisip mo ang pera? Kasiyahan ba? Pasasalamat? Tiwala? O baka naman pag-aalala, kakulangan o pagkabigo? Karamihan sa tao, automatikong sumasagot, naman gusto ko ng pera. Ngunit ano ba talaga ang madalas nilang maramdaman sa araw-araw? Takot na baka kapusin? Kawalan ng katiyakan sa hinaharap? Galit o inis kapag may ibang mas maraming kinikita kaysa kanila? Ang lahat ng damdaming ito ay taliwas sa dalas ng kasaganaan. At eksakto ang universo, tutugon ito hindi sa kung anong sinasabi mong gusto mo, kundi sa kung anong enerhiya ang patuloy mong inilalabas. Alam kong mahirap itong tanggapin. Maaari mong isipin, pero Bob, hindi naman ako puro negatibo mag-isip. Hindi mo kailangang palaging negatibo ang iniisip mo. Sapat na yung madalas mong maramdaman na kulang ka sa pera. Sapat na yung pagbukas mo ng pitaka mo, ang nararamdaman mo ay limitasyon. Sapat na yung pagkakuha mo ng sweldo mo, agad kang kinakapos bago pa man dumating ang kalagitnaan ng buwan. Dahil kung ano ang iyong nararamdaman, iyon ang nagtatakda ng iyong enerhiya. At ang enerhiya mo ang siyang punto ng iyong pag-akit. Personal kong naranasan mismo ito noon. Mas marami ang aking utang kaysa kinikita ko. At sa tuwing makikita ko ang mga bills na nagkakapatong-patong, o di kaya'y bawat tawag na naniningil sa akin, ang nangingibabaw na damdamin ko ay sindak at takot. Hindi ko napapansin na kahit nagpapakahirap akong magtrabaho noon, patuloy akong nagpapadala ng enerhiya ng kakulangan, kaya naman mas marami pang kakulangan ang bumabalik sa akin. Hanggang sa isang araw, may mentor na nagtanong sa akin, hindi mo ba naisip na baguhin ang resulta ng buhay mo? Natawa pa nga ako noon. Baguhin? Halos di na ako makakain ng sapat, paano pa kaya ang pag-iisip tungkol sa kasaganaan? Ngunit nagpatuloy siya. Sinabihan niya akong tigilan ang pagtutok sa problema at simulang isipin ang solusyon. Pinagawa niya ako ng isang simpleng gawain, isulat ko raw ang halaga na nais kong pagtuunan ng pansin. 25,000 piso ang isinulat ko. Sa panahong iyon, parang milyon-milyon na ang halagang iyon sa akin. At alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Ituon mo ang iyong pansin dyan araw-araw. Basahin mo ang halaga na yan. Damhin mo na parang nasa iyo na ito. Ginawa ko nga ito. Hindi dahil naniniwala ako agad. Ginawa ko dahil wala na akong ibang mapuntahan pa. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ko man namalayan, tumaas ang antas ng aking enerhiya. Unti-unti akong nakaalis mula sa desperasyon patungo sa posibilidad. Mga pagkakataong dati hindi ko napapansin ay bigla na lamang nagsimulang tumawag sa aking pansin. Isa sa mga ito ay ang paglilinis ng mga opisina. Hindi ito kaakit-akit, ngunit nagbigay ito sa akin ng magandang kita. At dito na nagsimula ang pagbabago. Madalas isipin ng mga tao na ang pagbabago ay nanggagaling mula sa labas papasok, isang bagong trabaho, pagtaas ng sahod, o kaya'y swerte. Ngunit kabaligtaran ang totoo.
Una muna ay kailangang magbago ka sa iyong kalooban. Kailangang iayon mo muna ang iyong isip at damdamin sa mga bagay na gusto mong maakit. Kapag nagawa mo ito, saka pa lamang magsisimulang umayos ang panlabas na mundo upang maipakita ang iyong bagong pamantayan. Ngayon, tingnan mo ang iyong buhay. Ilang beses mo nang naisip na ang iyong problema ay kakulangan sa mga pagkakataon? Ilang beses mo nang nasabi na wala akong swerte? Ilang beses ka nang nangarap ng mas marami ngunit pakiramdam mo ay kulang pa rin? Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay resulta ng iyong madalas na panginginig o vibrasyon. Ang magandang balita ay kaya mong baguhin ang vibrasyong ito. Kaya mong magpasya ngayon din na huminto sa vibrasyon ng kakulangan. Maaari kang magsimulang tingnan ang sarili mo bilang isang taong madaling nakaakit ng pera. Hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari ito. Ang mahalaga lamang ay gawin mo ang iyong bahagi, panatilihin mong mataas ang iyong enerhiya, nakaayon ang iyong isipan sa iyong mga nais, at malaya sa takot ang iyong puso. At narito ang isang tanong upang pagnilayan mo ng malalim, kung ang universo ay kaya lamang ibigay ang mga bagay na kaayon mo, ano ang handa mong tanggapin sa araw na ito? Sapagkat kung ang sagot mo ay pareho pa rin gaya ng dati, panahon na upang magbago ka. Simulan mo na ngayon. Ibahin mo ang iyong focus. Palitan mo ang iyong vibrasyon. At maghanda ka, dahil kapag naitama mo na ang iyong dalas, ang pera ay kusang dadaloy. Araw-araw. At halos hindi ka maniniwala kung paano nagsimula ang lahat ng ito mula lamang sa isang desisyong nagmula sa iyong kalooban. Lahat ng iyong pinapangarap, ang kotse na iyong inaasam, isang komportableng bahay, kalayaang bumiyahe saan man at kailan mo gustuhin, o isang bank account na punong-puno ay umiiral na. Hindi lamang ito umiiral, kundi available ito, narito at ngayon din mismo. Ngunit ito ay nasa ibang dalas kaysa sa kasalukuyang kalagayan mo. At ito mismo ang dahilan kung bakit hindi mo pa ito naabot. Mahalagang maunawaan mong mabuti ito, ang pera ay may sariling dalas. Tulad ng bawat istasyon ng radyo na may sariling frequency, tulad ng bawat channel ng telebisyon na may partikular na dalas, ang pera ay mayroon ding sariling vibrasyon. At kung hindi ka nakaayon sa dalas na yon, kahit gaano mo kagusto, gaano ka maghirap o magsumikap, hindi mo pa rin ito makukuha. Kapag binuksan mo ang radyo at puro ingay lamang ang naririnig mo imbis na malinaw na musika, hindi mo sinisisi ang istasyon. Iniikot mo lamang ang dial hanggang sa masaktuhan mo ang tamang dalas. At saka lamang, parang himala, ay lalabas ang malinaw na tugtog. Ganoon din ang nangyayari sa iyong isipan. Kapag natutunan mong ayusin ang iyong sariling dalas, kumokonekta ka sa mga bagay na dati ay tila imposible o hindi maabot. Pero sa katotohanan, naroon lamang iyon sa paligid mo. Lahat ng umiiral sa material na mundo ay nagsimula bilang isang ideya, isang kaisipang puno ng damdamin, isang pagnanais na napakalakas hanggang sa maging malinaw itong larawan sa isipan ng isang tao. At doon nagsisimula ang mahika, kapag matindi mong iniisip ang isang bagay, at higit na mahalaga ay nararamdaman mo na parang nasa iyo na ito, nagsisimula kang manginig sa mismong dalas ng bagay na yon. At ang universo, na napakatumpak at matematikal, ay tutugon sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo ng mga sitwasyon, tao, ideya, at pagkakataon na katugma ng vibrasyong iyon. Ngunit ano ba ang madalas gawin ng karamihan? Tinitignan nila ang walang laman na bank account, nakakaramdam ng pangamba, takot, at pagkabahala. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi dumarating ang pera. Simple lang ang sagot dito, sila ay nanginginig sa dalas ng kakulangan. At ang tanging umaakit sa kanila ay mas marami pang dahilan para mag-alala. Noong lubusan kong naunawaan ito, hindi lamang sa isip, kundi pati sa puso at kaluluwa ko, doon nagsimulang magbago ang aking buhay. Itinigil ko na ang pagtutok sa mga bagay na wala sa akin, at sinimulan kong isipin ng malinaw ang mga nais kong magkaroon. Umuupo ako habang hawak ang isang papel, at malinaw kong inilalarawan sa aking isipan ang mga layunin ko, nakikita kong buhay na ang mga ito. Hindi bilang isang malayong pangarap, kundi isang katotohanang naganap na. Marami ang nagkakamali rito. Akala nila sapat na ang paulit-ulit na pagsasabi ng mga positibong pangungusap o pagdidikit ng mga kasabihan sa dingding. Pero hindi sapat ang salita lang, kailangang maramdaman mo talaga ito. Ang emosyon ang nagpapabilis sa paggalaw ng enerhiya. Hindi mo naakit ang mga bagay dahil lamang sa gusto mo ito. Naakit mo ang mga bagay na kapareho ng iyong pagkatao. At magiging kapareho mo lamang ang isang bagay kapag emosyonal kang konektado rito.
Tingnan mo ang mga dakilang pangalan sa kasaysayan. Mga taong nanggaling sa wala ngunit nakabuo ng malalaking imperyo. Alam nila, sadya man o hindi, kung paano gamitin ang prinsipyong ito. Halimbawa, si Jim Carrey. Sinulatan niya ang sarili niya ng isang tsekeng nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 milyong piso, may petsang ilang taon sa hinaharap, noong panahon na isa lamang siyang hindi kilalang komedyante. Tinitignan niya ang tsekeng iyon araw-araw, at malinaw niyang nakikita ang sarili niyang tinatanggap ang halagang iyon kapalit ng kanyang trabaho. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Makalipas ang ilang taon, eksakto ang natanggap niyang halaga para sa isa sa mga pinakaunang malaking papel niya sa Hollywood. Ito ang ibig sabihin ng dalas. Ito ang ibig sabihin ng vibrasyon. Ito ang pagkakahanay ng iyong sarili sa nais mo. Ngayon, huminto ka saglit at mag-isip, kailan ka huling nagpahintulot sa sarili mong malinaw na maisip na dumadaloy ang kasaganaan sa iyong buhay? Hindi lang simpleng pagnanais, kundi detalyado at ramdam na ramdam mo na ito ay mayroon ka na. Kaya mo bang maisip ang sarili mong gumigising sa isang komportableng tahanan, may kalayaang piliin ang gagawin sa araw-araw dahil hindi mo na kailangang magtrabaho upang mabuhay lamang? Ramdam mo ba ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam mong bayad na ang lahat ng iyong mga bayarin at marami ka pang sobra para tumulong sa iyong pamilya, mag-invest o magbigay sa iba? Kung hindi mo man lang ito kayang maisip, paano mo asahang maakit mo ito? Kailangang sanayin mo ang larawang ito sa iyong isip araw-araw. Habang inuulit mo ito, mas nagiging madali ito. Nagsisimulang tanggapin ng iyong utak na ito ay totoo na. Ang iyong katawan ay nagsisimulang kumilos na parang totoo na ito. Nagbabago ang iyong mga desisyon at kilos. At tutugon ang sansinukob. Lagi kong sinasabi, kapag ikaw ay naging kaisa ng bagay na iyong ninanais, ang bagay na iyon ang lalapit sa iyo. Tulad ng dalawang teleponong nasa isang dalas, agad silang magkakakonekta. Kapag naitono mo ng tama ang iyong isipan, kusang lumalapit sa iyo ang realidad na iyong ninanais. Maniwala ka, hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Maaaring puno ka ng utang, walang trabaho, o lubos na nadidismaya. Hindi ito ang tutukoy sa iyong kinabukasan. Ang tutukoy dito ay kung ano ang pinipili mong i-vibrate simula ngayon. Bukas ang dalas ng kasaganaan. Kailangan mo lang magdesisyong pumila rito ng permanente. Hindi pa minsan-minsan, kundi araw-araw. Dahil ang isang taong tiyak ang vibrasyon ng kasaganaan, ay hindi na kailangang habulin ang pera. Siya mismo ay nagiging magneto nito. Hindi ka tinuruan kung paano kumita ng malaki. Walang nagpaliwanag sa iyo kung paano talaga gumagana ang pera. Masakit mang tanggapin, ang katotohanan ay naiprograma ka mula pa pagkabata upang hindi yumaman. Hindi ito ginawa dahil may masamang intensyon ang iba. Nagawa nila ito dahil hindi rin nila alam. Ang iyong mga magulang, mga guro, mga taong nasa paligid mo, lahat sila ay paulit-ulit lamang sinasabi ang narinig nila mula pagkabata, at hindi mo namalayan, bawat salita ay naging isang absolutong katotohanan sa iyong kamalayan. Ang mga salitang tulad ng hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, marumi ang pera, kailangan mong magpakahirap para may makuha, ang ipinanganak na mahirap, mamamatay ring mahirap, tanging mayaman lang ang lalong yumayaman. Tila walang masama ang mga ito, ngunit unti-unting tumagos sa iyong kaisipan at naging parang programang kumontrol sa relasyon mo sa kasaganaan. Ang mas malala pa, hindi mo man lang namamalayan ito. Gumagana kasi ang isip mo tulad ng isang computer. Ang mga paniniwalang ito ay nagsisilbing software na ginagamit mo araw-araw. Kaya kahit gaano ka magsumikap, mag-aral, lumaban, o magbigay ng dedikasyon, kung nakaprograma sa kakulangan ang iyong sistema, kakulangan din ang patuloy mong mararanasan. Ito ang tinatawag nating paradigma, isang koleksyon ng mga paniniwala at gawin na matatag na nakatanim sa iyong isipan na siyang nagdidikta ng kilos mo, mga desisyong ginagawa mo, at syempre, ng resulta ng iyong buhay. At alam mo ba ang pinakadelikado rito? Karamihan ay hindi batid na kinokontrol sila ng mga paradigmang ito. Akala nila ay malaya nilang napipili ang kanilang ginagawa, pero ang totoo, paulit-ulit lang nilang sinusunod ang dating nakagawian. Taon-taon, umiikot sila sa parehong mga problema, parehong mga dahilan, parehong mga reklamo. At pagkatapos, ang sinisisi nila ay malas, gobyerno, ekonomiya, amo, asawa, o kawalan ng oportunidad. Naranasan ko mismo yan. Alam ko kung paano ang pakiramdam ng lubog sa utang at kumikita ng kulang pa sa pang-araw-araw na gastusin. Mas marami ang aking utang kaysa sa aking kinikita.
Akala ko noon, ang tanging solusyon ay dagdagan pa ang aking trabaho. Pero kahit na mas lalo akong magtrabaho, kulang pa rin ang pera. Sapagkat hindi trabaho ang problema, kundi ang programa ko sa isipan. Nagbago lamang ang lahat ng may magpakita sa akin na pwede kong baguhin ang aking mental na programa. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, "Bob, tingnan mo ang resulta ng buhay mo ngayon. Iyan ay eksaktong refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa iyong kalooban." Tama siya. Hindi ko naisip noon na pwede ko palang questionin ang lahat ng itinuro sa akin tungkol sa pera. Akala ko kasi hanggang doon na lang ako at hindi talaga ako yayaman kailanman. At alam mo kung ano ang nagpagising sa akin? Tinanong niya ako, "May nakita ka na bang tunay na mayaman sa pamilya mo?" Isang tao na totoong nakaunawa kung paano ba gumagana ang pera. At napagtanto ko, wala. Lahat ay pare-parehong nakakulong sa parehong sistema, laging kinakapos, natatakot, at nakokonsensya. Doon ko naintindihan, walang makakapagturo sa akin ng bagay na hindi rin nila alam. Kung gusto kong baguhin ang aking buhay, kailangan kong putulin ang siklo na yon. Dito magsisimula ang pagbabago. Kapag naunawaan mong wala kang kasalanan, ngunit nasa iyong kamay ang responsibilidad. Naimpluwensyahan ka nga ng iba, pero ngayon ay may pagkakataon kang palayain ang iyong sarili. Maaari kang pumili ng mga bagong paniniwala. Maaari kang magpasya ngayon na hindi mo nagagawing gabay ang mental na programang itinanim ng iba sa iyong isipan. Hindi ito basta-bastang payo ng self-help lamang. May mga aktwal na pag-aaral at siyentipikong pananaliksik na nagpapatunay na ang iyong pananaw at damdamin tungkol sa pera ay direktang nakakaapekto sa iyong mga desisyon sa pananalapi. Sa isang pag-aaral mula sa Stanford University, nakita nilang ang mga taong may positibong pananaw tungkol sa kasaganaan ay mas epektibo sa paggawa ng desisyon, mas mahusay tumaya sa mga kalkuladong panganib, at higit na nakakadiskubre ng oportunidad sa buhay. Kaya hindi lang ito simpleng positibong pag-isip, ito ay neuroagham, pag-ugali, at tunay na resulta. Ngunit tandaan mo ito, ang pagbabasag ng isang paradigma ay hindi parang simpleng pagpindot lamang ng buton. Para itong pagbabago ng direksyon ng agos ng isang ilog. Kailangan mo rito ng madalas na pag-uulit, tiyaga, at matinding focus. Kinakailangan mong suriin araw-araw ang iyong sarili. Kailangang palitan mo ang pariralang, "Hindi ko kaya" ng "Si paano ko kaya gagawin." Kailangan mong protektahan ang sarili mo mula sa mga taong paulit-ulit na nagsasabing sobrang taas ng pangarap mo. Kailangan mong tigilan ang pagbibigay ng dahilan para sa mga limitasyon mo, at simulan mo ng kumilos na paraang naniniwala kang ipinanganak ka para sa mas higit pa. At alam mo kung ano ang pinakamaganda dito. Kapag binago mo ang iyong pananaw, binabago mo rin ang kapalaran ng mga susunod pang henerasyon. Dahil ititigil mo ang paulit-ulit na siklo. Ikaw ang nagiging modelo. Nagsisimula kang magturo sa pamamagitan ng iyong halimbawa, na posible ang yumaman at umunlad ng may katapatan, kaluwagan, at kasaganaan. Sagutin mo ako ng tapat, sa nakalipas na mga buwan, ilang desisyong pinansyal ang ginawa mo dahil lang natatakot ka. Ilang beses kang umiwas na mamuhunan, sumubok ng bagong bagay, humingi ng dagdag sahod, lumipat ng ibang larangan, dahil lang sinabi ng isipan mo na hindi mo kaya. Ilang pagkakataon ang lumampas sa harap mo habang ikinukubli mo ang sarili mo sa paniniwalang hindi iyon para sa akin. Maging totoo ka. Dahil nandoon ang ugat ng problema. At nandoon din ang solusyon. Ang isip mo ay pwedeng maging kulungan mo o kaya'y maging daan mo tungo sa kalayaan. Maaari nitong ulit-ulitin ang nakaraan mo o lumikha ng isang bagay na hindi mo pa kailanman nasaksihan sa iyong buhay. Ngunit nakasalalay lang ito sa iyo. Ano ang pipiliin mo? Magpapatuloy ka bang patakbuhin ang parehong programa na nagdala sa iyo dito, o mag-i-install ka ng panibagong sistema, bagong paniniwala, bagong pagtingin sa mundo na magdadala sa iyo kung saan mo talaga gustong makarating? Pag-isipan mo ito. Dahil ang desisyong ito ang maaaring magbigay sa iyo ng pinapangarap mong kalayaan sa pananalapi. Napapansin mo ba kung gaano karaming tao ang tila nanonood lang sa sarili nilang buhay, na parang ekstra sa sarili nilang pelikula? Gumigising sila araw-araw sa parehong oras, dumadaan sa parehong ruta papunta sa parehong trabaho, umuwi ng parehong pagod, nagrereklamo sa parehong bagay, at laging naghihintay lang sa weekend o kaya'y bakasyon. Hanggang mapansin nila na lumipas na naman ang isang buong taon at wala pa ring nagbago. Hindi sila tunay na nabubuhay, nagsusumikap lamang silang makaraos araw-araw. Ang pinakamalungkot ay marami sa kanila ay hindi alam na may ibang paraan pala para mabuhay.
Ang hindi nauunawaan ng karamihan ay nasa kamay mo ang kapangyarihan upang likhain ang realidad na nais mo. Kaya mong likhain ang sarili mong ekonomiya, piliin kung paano mo gustong mamuhay, magkano ang gusto mong kitain, saan mo gustong manirahan, at kung ano ang gusto mong hitsura ng bawat araw mo. Hindi lang ito magandang teorya, isa itong praktikal na desisyon, isang tunay na pagpili na nagsisimula ngayon, hindi bukas, hindi kapag natapos na ang krisis, hindi rin kapag handa ka na. Ngayon mismo. Maraming tao ang naghihintay ng perpektong pagkakataon. Lagi nilang sinasabi, kapag nagkaroon na ako ng pera, gagawin ko ang mahal ko. Pero baliktad ang ganitong pananaw. Kailangan mong simulan munang gawin ang mahal mo o kahit hakbang lamang papalapit doon. Dahil ang pagkilos mo patungo sa bagay na tunay mong gusto ang siyang magbubukas ng pintuan para dumaloy ang pera sa iyo. Hindi pera ang dulo ng lahat, ito ay resulta lamang ng iyong enerhiya, mga desisyon, at lakas ng loob. At alam mo ba kung ano ang nakakatuwa? Maraming kwento sa mundo ng mga taong nagpasya na sila mismo ang bida sa kanilang sariling kwento. Mga ordinaryong tao, tulad mo at tulad ko, na tinalikuran ang lahat upang sundan ang tawag ng kanilang puso. Mga taong nasa pinakailalim na bahagi ng kanilang buhay, emosyonal man o pinansyal, na nagsabing tama na. Nagsimula sila ng maliit, minsan natatakot pa, ngunit may matinding hangaring mamuhay ng may kalayaan, kalayaang pumili, kalayaang magdesisyon, kalayaang ipahayag ang sarili. Nakilala ko ang isang babae na matapos matanggal sa trabaho at iwan ng asawa, naiwan siyang mag-isang nagpapalaki ng 2 maliliit na anak nang walang anumang pinagkakakitaan. Pwede sana siyang lubos na mawala ng pag-asa, at sa loob ng ilang araw, ganoon nga ang nangyari. Ngunit isang araw, nagpasya siyang hindi na magpapakulong sa kanyang sitwasyon. Nagsimula siyang magtinda ng mga cake sa kanilang lugar. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang simpleng kurso sa digital marketing gamit ang hiniram na cellphone. Gumawa siya ng sariling pahina, natutong mag-anunsyo, at unti-unting dumami ang kanyang mga kliyente. Pagkalipas ng 2 taon, mas malaki na ang kanyang kinikita kumpara sa dati niyang sahod. Bukod dito, mayroon pa siyang oras para sa kanyang mga anak at nakakaramdam ng isang pagpapahalaga sa sarili na hindi pa niya naramdaman kailanman. Iyan ang nagaganap kapag nagpasya kang kontrolin ang iyong buhay. Kapag hindi ka na naghihintay na may sumagip sa iyo at ikaw mismo ang nagtayo ng tulay. Tulay na nagdadala mula sa buhay na tila robot patungo sa buhay na puno ng kamalayan. Ngunit upang mangyari ito, kailangang harapin mo ang mga paniniwalang itinuro sa iyo mula pagkabata. Kailangang talikuran mo na ang ideyang kailangan mong tanggapin lang kung ano ang nandyan, o imposibleng kumita mula sa iyong passion, o ang yumayaman lamang ay ang mga taong ipinanganak na mayaman na. Lahat ng iyan ay hindi totoo. Ang totoong katotohanan ay kaya mong magdesisyon ngayon mismo na maging arkitekto ng sarili mong realidad. Maaari kang magsimula ng maliit, ngunit ang mahalaga ay simulan mo na. Kailangang isulat mo ang iyong mga layunin kahit hindi mo pa alam kung paano ito mararating. Kailangang mailarawan mo ng malinaw ang buhay na gusto mong makamtan at tanungin mo ng buong katapatan ang sarili mo, ang mga desisyong ginagawa ko ba ngayon ay papunta sa hinaharap na ito? At kung ang sagot mo ay hindi, alam mo na kung ano ang kailangang baguhin. Hindi ko sinabing madali ito. Ngunit possible ito. Napaka-posible. Dahil kapag naging malinaw sa iyo kung ano ang tunay mong minamahal, kapag nagsimula kang mabuhay ng may layunin, intensyon, at sigla, ang buong mundo ay kikilos kasabay mo. Unti-unting lilitaw ang mga pagkakataon sa paligid mo. Makikita mo ang mga koneksyon sa lugar na dati hadlang lamang ang iyong napapansin. Mararanasan mong makatanggap ng tulong mula sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Mararamdaman mo sa iyong dibdib na nasa tamang landas ka, kahit hindi ka palubusang nakararating doon. At alam mo ba kung ano ang talagang nakakabighani dito? Hindi mo kailangang humingi ng permiso mula sa iba. Hindi mo kailangang paniwalaan kanila. Sapat na ang ikaw mismo ang naniniwala sa iyong kakayahan. Dahil ito ay buhay mo. At kung hindi mo gagampanan ang pangunahing papel, walang gagawa nito para sa iyo. Tingnan mo ang paligid mo. Napakaraming tao ang nakakulong sa paulit-ulit na pagkabigo, pagsisisi, at panghihinayang. Huwag kang maging isa sa kanila. Hindi ka isinilang sa mundong ito upang gumapang lamang. Isinilang ka upang magningning. Upang lumago. Upang lumikha. Upang palawakin ang sarili. Ang buhay na iyong pinapangarap ay naghihintay lamang sa iyo. Umiiral na ito bilang potensyal.
Ngunit mararanasan mo lamang ito kapag nagdesisyon kang tumigil na sa pagiging manonood at nagsimula kang umakto bilang direktor. Bilang manlilikha. Bilang may-ari ng sarili mong kwento. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito, magpapatuloy ka ba sa pagiging isang ekstra lamang sa sarili mong pelikula, o tatanggapin mo na ba ang papel ng bida upang isulat ang kwentong matagal mo nang gustong isabuhay? Ikaw lamang ang makakapili niyan. Tanging ikaw. Ang kayamanan ay wala sa labas mo, nasa antas ng enerhiya kung saan mo pinipiling kumilos araw-araw. Kapag binago mo ang iyong enerhiya, magbabago rin ang resulta mo. At nagsisimula ito sa isang desisyon, ang desisyong kontrolin ang iyong buhay, ang iyong isipan, at ang iyong enerhiya. Huwag kang tumigil dito. Ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ay magbibigay sa iyo ng karagdagang hakbang tungo sa pagbabago mo. Kung nais mong patuloy na lumago at maging mas mahusay ng 1% kaysa sa ngayon, ito ang tamang landas. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Aasahan kita sa susunod na video. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito.